This morning when I read Romans 7, no? O atong nakita din nga bisan si Apostol Pablo apostol na siya pero nag-struggle gid siya sa pagkinabuhi ng espirituhan. Yes, atong hatagan ka na sa pagtagad karon, and then ato kita sa two categories of mankind as recipient of God's grace policy. But before that, magabasa kita din sa Hebrew 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutukad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magkahatag raw niya kitag husay. Kay mag-ampota ang hangyo na tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa iyo nga kabuntagon. Salamat na usab sa kanindot sa panahon. Gadin kami makasimba na usab kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Makasimba kami kanimo sa Espiritu, sa diha kami puno sa balang Espiritu. Makasimba kami kanimo sa kamatuoran tungod kay ang imong puno amo na usab nga pagatunan. Father God, salamat sa mga opportunities sa kinabuhi. Nga din kada adlaw kanunay ikaw nga naga-strengthen, naga-lig-on sa matag usa kanamo. Aron nga among mabuhat ang mga butang nga imo pang ginapabuhat nga ni kanamo. Salamat sa imong pagubad kanamo karon. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Salamat Father God nga dili masayang ang among mga oras. Mao kini ang among investment para sa eternity. Ug salamat sa imong himuno sa among spiritual life. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Ang pag-ampo may usa ka pamaagi nga diin kita maka dawat og gahom when we surrender our lives to the Lord, no? Kaya wala mong gitay gahom kung tawhanon ang atong pagabasihan, wala gitay gahom. Ug mao kanang gisulat ni Apostol Pablo diri sa Roma, no? Sa Roma City. Mabitaw na usahay kanina nagkakanta tag I surrender all, no? But in reality, na-surrender bigyan na ito ang tanan sa Ginoo, no? Because when you surrender your all, that means you are filled with the Holy Spirit. But if you are not filled with the Holy Spirit, you are not surrendering your all to the Lord. Kaya wala pa yung pamaging kita atong natugyan ang tanan na itong kinabuhi sa Ginoo. Gahom man lang yun sa balang Espiritu. Diri sa Roma City, si Apostol Pablo nagsulat din Now, atong sugdan na lang kini siya sa versikulo 14. Og mingon siya, nahibalo kita nga espirituhanon ang kasuguan. Now, ibutang na sa ato ang pangunahuna. Sadyang nga si Apostol Pablo nagaingon, nahibalo kita nga espirituhanon ang kasuguan. Meaning, ang pagkinabuhi, espirituhanon, kinahanglan.
Apan ako lawas nun o gikabaligya aron maulipon sa sala. Giadmit niya Apostol Pablo, mato pa niya, ako lawas nun. Verse 15, dili ako makasabot sa akong kaugalingong panglihok, kay dili ako mubuhat sa buot ko untang pagabuhaton. Si Apostol Pablo, gusto ta siya nga magtinarong, gusto ta siya nga mag-espirituanon, pero dili daw niya mabuhat, ang gusto niya pagabuhaton. Mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko. Buhatin ko sabot, ang pagkinabuhi nga tawhanon o sala, gidumtan niya, pero dinha hinuon siya mudasmag, no? Verse 16, o kung mao'y ginabuhat ko ang mga butang nga dili ko buot pagabuhaton, uyon ako nga kasuguan maayo. Verse 17, sa ingon niya na, dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang, kundi ang sala nga nagalublob sa sulod nako. Buot ning pasabot nga naay powerful sa sulod sa iyang kinabuhi. Kung sa nang powerful, ay niyang gisgutan ang old signature. Naay nagkahom sa sulod niya. Verse 18, kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako. Nga sa ato pa sa sulod sa akong lawas, aniya kanako ang pagtinguha sa maayo, apan dili ako makabuhat niini. 19, kay dili ako mubuhat sa maayo nga gitinguha ko. Mao hinuoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguha. Karon kun mao'y ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguha, dili na ako mao ang nagabuhat ini, kundi ang sala nga nagalublob sa sulod nako. So morning kahimtang nato, no? Sa samtang napakita nining atong lawas nun nga kahimtang. Ang gusto natong buhaton, gusto nato nga mag-espirituhanon ta. Gusto na ito nga magkinabuhita nga dynamics, no? Spiritual dynamics. Gusto na ito nga magkinabuhita nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Pero kay naapa sa tuwa ang lawas nga gipuy-an sa atong kalag espiritu, ang lawas powerful. O bisan si Apostol Pablo, naglisod niya na, nag-struggle siya niya na. Iyang gisulat kini siya, aron nga masabtan nato o aron nga masabtan nato nga atong pagpakigbugno diay dili tawhanon kundi dili espirituhanon. Kay kung gamiton nato ang atong pagkatawhanon, mapildi kita. Sama ni Apostol Pablo, way kaya nga tuwang tawhanon nga kahimtang. Mabitaw na nga si Apostol Pablo, ginasaysay niya ang iyahang gustong buhaton, ang gustong buhaton niya nga nasa sa Diyos, espirituhanon siya, pero dili man niya mabuhat. Now, kung atong itandi sa atong kaugalingon, mapunta, no? Gusto ta nga kabuto na to ang Diyos, gusto na to nga mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi. Pero, ang mugawas sa ato ang kinabuhi, dili mao. Ganun man, powerful ang old signature nga sulod sa atong kinabuhi. Ug mo ka na nga ginatudlo gyud ako dinhi ang gahom sa balangin espiritu. Kanunay gina, no? Siguro, wingon na kamo, balik-balik kita, pastor. Yes, malaklitan kita siya kada Domingo tungod kay wala yun kay power kung magsalig ka sa imuhang unod. Magsalig ka sa imuhang kusog. Pildi kita. O busa, ay just duhog nga dili ka mong matagbaw, no? Nga magapaminaw. O kung saan na ito pag kinabuhi ng espirituhanon. Kaya mo ka na yung gusto yun sa Diyos kung magapanghitabo ka na ito. So when we sing, I surrender all.
Kung na may kapin din ha, gawa mo masurrender, you are not spiritual. Gamay lang ha. Kasi ang spirituality is 100%. O, mabitaw na, pag 1 John 1:9 na to, siguro na-observe na mo na, Nag 1 John 1:9 ka na, bago pa kayo, presko pa kayo pag 1 John 1:9 mo, na ako'y mituyok dahil sa imong hunahuna. Nalito, napugka. No? Grasya lang yun. Grasya lang yun ang pabito ng ang atong pagkaluwas, grasya, ang atong pagpangalagat, grasya lang yun. Now, hindi kita karoon sa two categories of mankind as the recipient of God's grace policy. Duha ka klaseng o duha ka grupo ng mga katawhan nga di nakadawat sa grasya sa Diyos ingon nga iyahang polisiya. Ang una diri kinigitawag na to unbelievers. Yun na ka grasyoso ang atong Ginoo, no? Bisan man ang mga unbelievers, no? Pwede pa. May chance pa kay kita sa una unbelievers biya kita, no? So number one, God's grace is extended to the unbelievers who is spiritually dead. Kining dili magtotoo, espirituhanon patay kini siya sa tubangan sa Dios. O ingon ni espirituhanong patay, dili gud siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Di gini masabitan ni espirituhanong butang. Patay man siya spiritually. Dichotomous man lang siya. Nasa body, nasa soul. Wala sa human spirit. Katong gitudlo ni Ryan kanina nga ma-regenerate lang ang human spirit sa takna nga mutuo siya kang Kristo Jesus. Kanang gitawag na to born again. Matawag ta pag-usab, no? Ang pagkatawag pag-usab, mao ka ng ang balang espiritu na buhi sa sulod nato. But sa wala pa mutuo, sa wala pa kita mutuo kang Kristo Jesus, ang atong kinabuhi patay sa espirituhanon nga kahimtang. Grasya na lang kayo sa Diyos nga makadutag simbahan, maminaw tas pulong sa Diyos. Pero kana siya, ang atong mga ginabuhat niya na energy of the flesh. Unun-nun yun. Nagkapilapi lang ta sa mga buluhaton nga diin walay bili sa tubangan sa Diyos. Kaya mahimo lamang nga bililhon ang atong pagsimba sa Diyos sa dihang nakakato na kita sa pulong sa Diyos. O nahibalo na kita o unsaon pagpapuno sa balang espiritu. So, God's grace is extended to the unbelievers who is spiritually dead. Atong tanawin kini sa unahan, naon sa kini nga na-extend kini siya. Now, just remember, unbelievers are under total depravity. Ang usa ka dili magtotoo, ubos siya sa gitawag depravity kanang kuan yun, walay mahimo. Walay kakayanan, no? Dili niya mahimo ang usa ka butang nga mag-espirituhanon, dili wala sa kakayanan, no? Letter C, unbelievers are in total separation from God. Nahimulag siya sa Diyos. Once na dili pa ka magtotoo, nahimulag ka gikan sa Diyos. Tanan mo mga ginabuhat, imo lang gina siya. Normal lang na sa imo, no? Murag ka nang para sa imo lihok lang ni mo na, no? Siguro naglungag ka, napabay na mukhang kahoy dili, murag wala siguro, no? Murag silin-silin naman sa rumaban, gasol-gasol naman, no? O rumaban, electric, no? Gawas kung taga-bukid ka kay pamuga patag mga kahoy, no? So, lungag, so, maligo, then trabaho.
normal life. Mo na ihuna-huna sa usa ka tawo. But wala niya something he or she was separated from God. Walay Diyos sa iyang kinabuhi. Walay apil ang Diyos sa iyang pagkinabuhi. Dili niya ma-experience ang presensya sa Diyos sa iyang kinabuhi. Ang Diyos, nahimulag ka niya. Walay fellowship. There is no fellowship with God. Letter D. Unbelievers are in total helplessness to do anything to gain God's approbation. Ang usa ka dili magtotoo, helpless gyud siya, wa siya mahimo. Bisan man unsay iyang pagabuhaton, kining tanan dili gyud madawat sa tubangan sa Dios. Walay madawat sa tubangan sa Dios. Ang usa ka tawong espirituhanong patay, wala siyang mahimo nga madawat sa tubangan sa Dios. Bisan man magbasa siya og Biblia, siguro kung nasa Biblia sa iyang balay, o magsimba siya, wala ginay siya bili sa tubangan sa Dios kay espirituhanon patay siya. Unbelievers' good works cannot pass the standard of God. Ang mga mayong buhat sa mga dili magtotoo, dili makapasar siya sa standard sa Diyos. Kasi ang Diyos manggod, perfect ang iyang standard. Hingpit ang iyang standard. O ang pagkamatarong sa tao, relatives, no? So, letter F, God's standard is absolute righteousness. Mo gini ang standard, no? Pero dili man lisod nga kabuton. Kung imong tanaw nga tawhanon, murag lisod na po ng 100% nga pagkamatarong mo eh. Una ka makantog langit. Murag lisod sa tawhanon nga pamuna-una. Pero kung masabtan ang nimo ang pulong sa Diyos, pirti naman po dahil sa yun na di ay. Nga magkabatun ka o 100% nga pagkamatarong. Kanina, tudlog yapon ni Ryan ang Romans 5:1. Nga, ginamatarong ikaw, pinagis pagtuo. Pinagis pagtuo, mamatarong ka na sa tubangan sa Diyos. Kagkamay rin kaya na, no? Pinagi lang sa pagtuo. Pagkamatarong ka na sa tubangan sa Diyos. Huwag daghang mga bersikulo naghahisgot sa pagkamatarong. Roma 2:22, Roma 4:5, Roma 5:1, Ikaduhang Korinto 5:21, Galacia 2:16, Pilipos 3:9. Kining tanan nagtudlo nga sa takna nga mutuo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, hatagan kag 100% nga pagkamatarong or perfect righteousness. Hatagan kag pagkamatarong nga iya sa Diyos. O gatungod niya na, ikaw nakapasa na sa standard sa Diyos. Kaya nga naman, positional righteousness was imputed to you at the moment of believing in Jesus Christ. Pagtuon yun mo kang Kristo Jesus, gihatagan na yung pagkamatarong. Unsang pagkamatarong? Positional. Mawito ng gimatarong na kasitubangan sa Diyos. So God's standard is absolute righteousness, meaning 100% righteousness. Wala giusang ang magkasulod sa langit nga 99% lang iyang pagkamatarong. Di ka makasulod sa langit. Kaya gikinahanglan sa Diyos 100% righteousness. Busa, bisan kinsang na tao sa kalibutan, nga nagapaningkamot nga magmatarong sila sa ilang kaugalingon, dili gid nila makabot ang 100% ng pagkamatarong. Dili nila kaya nga magmatarong. Mao kana ang pagkamatarong sa Dios
nga imong nadawat sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, mao kana ang nakapapasar nimo ngadto sa langit. Posisyonan nga pagkamatarong. Now, dili na nato basahon ka na tanan nga mga bersikulo, daghan kay kanano. Mukudlo lamang kita kining Galatians 2:16 o Philippians 3:9 lang atong pagkabasahon. Galatians 2:16 o ang Philippians 3:9 atong pagbasahon kini. Usa ka bersikulo enough na nga imong pagatuhan. So diri sa Galatians 2:16 nagaingon, nasayod nga ang tao dili pagamatarungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Dili daw mamatarong pinagi sa pagsunod sa mga kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. Mamatarong data pinagi sa pagtuo kang Hesus Kristo. O kami bituo kang Kristo Jesus. Aron kami pagamatarungon pinagi sa pagtuo kang Kristo. Kinsa maning sila, kami, mga taga-Galasya. O dili pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, kay pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, walay bisan kinsa nga pagamatarungon. Abot na yung pasabot sa Apostol Pablo nga bisag unsaon nyo pagsunod sa mga balaod sa Biblia o balaod sa yuta, dili yun mo mamatarong. Apan sa diyang mutuo mo kang Kristo Jesus, ngayong ginugman luluwas, pagamatarungon mo. And then Pilipos 3:9. Pilipos 3:9. O makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikad sa kasuguan, kundi niya ng pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Kuha, nasabtan niyo na? Nasabtan ninyo nga ang pagkamatarong ng makaluwas din katong ihatag sa Diyos sa inyo. Sa takna nga mutuo mo kang Kristo Jesus, hatagan mo 100% nga pagkamatarong. Way kulang. Dili po 99 rayang ihatag. Wa po sa mingon nga 99% lang nya pag tinarong para madugang 1%. No. Wa kay mai-contribute. Kaya gihatag sa imuha is totally 100% yun, which is equivalent sa imuhang kaluwasan. Pinagilan sa pagtuo, tagaan kag 100% nga pagkamatarong. Og niya na ang efficacious grace take effect when unbelievers believe in Christ. Episodo 8:9. Ang efficacious grace may epekto. Kaya gimatarong ka naman. Alangan pa magdili ka makakaplag sa kaluwasan nga 100% gimatarong ka naman sa Diyos. Diba? So, ang efficacious grace, inunan niya nagapanghitabo, ang grasya sa Diyos, nagatubang sa imuha, sa dihang bituo ka, ang grasya sa Diyos, gihatag na sa imuha. Wala gitawag, ang kaluwasan diay grasya. Gihatag ang kaluwasan sa imuha sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus. Wala ang episodo 8:9, og dili pinagi sa imong buhat. Walay buhat nimo o contribution nimo nga imuhang maihatag para nga maluwas ka. So therefore, salvation is God's grace through faith in Christ Jesus alone. Mao ka na itong gituuhan. Ang kaluwasan, grasya sa Diyos, pinagi sa pagtuo, diha kang Kristo Jesus lamang. So bisan kinsa nga mutuo kang Kristo Jesus, no?
narabaday kita bisita, no? Nagkalibot kita pag-recognize kanina. Murag duha kini sila, no? Ikso ni mo, Ted? Oh. So, gikag malita, no? Gikag, Little Baguio, no? Little Baguio ba? So, welcome kayo sa atong palibaw. So, ingunani ang naitabo, no? Sa dahil si Jesus Christ gilansang sa cross, gibayran niya ang tanan natong mga sala dito sa cross. Pero na usa ka sala nga wala niya giapil. Na usa ka sala nga wala niya gibayran sa cross. Kay ba nung usa na sala? Sala sa dili pagtuo. Wag yun ang giapil. Wag yun. Dito sa cross, mingon siya nga, bahala ng dili mo magtuo sa kwa, luwasong ta mo. Dili ka na. Dito sa cross, bayan ang tanang personal nga sala na to. Pero kanang dili ni mo pagtuo kang Kristo Jesus, mo kanang gisgutan sa Matthew 12:31, mo kanang blasphemy of the Holy Spirit. Ang blasphemy of the Holy Spirit, mo katong ang balang espiritu nagtudlo nimo sa pulong sa Dios, especially sa mayong balita, nga gikinahanglan nimong tuuhan si Kristo Jesus para maluwas ka. Apan dili nimo pagatuuhan, gitawag siya og blasphemy of the Holy Spirit. Way kaluwasan diya, no? In fact, kanang Matthew 12, kung imong tanawon din mas may pag imuhang i-blaspheme ang ngalan sa Ginoo kaysa blasphemy of the Holy Spirit. I-blaspheme ni mo ang ngalan sa Ginoo, pwede pa kang maluwas. Pero ang blasphemy of the Holy Spirit, wala gay kaluwasan din natin. Amo nang sulat diya sa Matthew 12, atong basahon sa Makadiyot, no? Para natay konkretong basihan. Matthew Kapitulo 12. Now, dilita sa nagaingon din busa sultihan ko kamo ngang mga tao pagapasayloong sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala, apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayon pasayloon. Ang pagpasipala sa espiritu dili gayon pasayloon. Dito o bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao ni Jesus Christ, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayon siya pasayloon, bisan niining panahon karon o niadtong kapanahonan nga palaabuton. So walay kapasayloan. There is no forgiveness, no? Kung imong i-blaspheme, meaning dili nimo dawaton ang tudlo sa ulang espiritu sa imong kinabuhi. So, salvation is God's grace through faith in Christ Jesus. So, alang sa nagapaminaw karon, kung dili pa man ka-sure sa imong kaluwasan, kinahanglan nimo yung tuhan si Kristo Jesus. Ayaw na yung gulat ugma, no? Pero, I do believe nga mga Kristohanon man siguro ni may igsoon ni Matet. Tama ba, Ted? No? So, maraga sigurado ni sila, no? So, kung aduna pa may diling pasigurado sa imong kaluwasan, karon magbuhat ka ng desisyon. Diha sa paglingkod nimo sa imong lingkuranan, muingon ka lang, Amahan nga Diyos, ako yung tuwan si Kristo Jesus, nga akong manluluwas. O binagi niya na, ang pulong sa Diyos na gayon. Tagaan kang kaluwasan. Himuon kang anak sa Diyos. Tagaan kang kinabuhing walay katapusan. So yung anak ka, ganina, nagabot si Ryan din, naminaw kong kanta, no?
Ang kanta, kwento dagang kayo sila, no? It's not an easy road. No? It's not an easy road, pero very easy road. Magkalilibog, no? It's not an easy road, no? Murag dili daw sayon ang kalsada padulong sa langit. Pero pagabot di sa sa tawagan na sa chorus, pagabot di sa chorus, no, it's easy. Sayon day kayo. Nganong sayon man lang kayo? Nganong sayon man lang kayo? Mutuo lang ka kang Kristo Jesus ng mong Ginoo manluluwas, langit ka na. Pero muna-una sa tao, perting lisura ang pagkanto sa langit. Mabutan ng Jesus Christ, nagkikistorya siya sa dato. Then, mingon ng dato, unsa man gid iyang buhaton para makasulod siya sa gingarihan sa langit. Kini mga dato, no, pitinighan ng illustration ini sa Biblia ba? Dato Lazaro, katong rich man, dato niya, katong gihulagway sa Camilo. Now, kining isa ka dato, gihisgogan ni Jesus Christ, motong nangutana kay Jesus Christ nga, kung sa magigiyahang buhaton nga makasulod siya sa gingarihan sa langit. Yung Jesus Christ, sunda ang mga sugo. Ay, ingon din siya nga, gisunod na nako ang mga sugo. Higugma ang Diyos. So, higugma na nako ang Diyos. Yung Jesus Christ, usa na na'y kulang. Usa na na'y kulang. Jesus Christ. Ibaligya ang tanan nimong kabtanan o gihatag sa mga kabus. Ting lingo niya ni anak. Kanang usang na kulang. Kaya ipabaligya ang tanan kabtanan niya. Ihatag sa mga kabus. Siya malugi ko niya na. Lababas lugi. Mubalik yung pagka-zero niya na. Ihatag sa mga kabos. O lingon si Jesus Christ. Malisod yun sa kadato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Di gina mabiyaan ng iyang property. Lisod biyaan ang atong property. Pero, kita gamit ang mga property sa Diyos. Muna itong kapasalamatan sa Diyos. Wala man tayo gi-zero, no? Wala man ingon nga gihimo kita nga lisod kayo. Gihatagan tag property sa Dios, pero ang purpose na ganyan ang property na to, no? Just remember ha, kanang property nga iya gihatag sa tuwa para na nga mahimaya siya. Atong kwarta, atong balay, atong sakyanan, atong mga yuta, gipahulam ta sa Diyos niya na sa katuyuan nga ma-perform na to ang iyang katuyuan sa atong mga kinabuhi. Mabuhat na to ang iyang ipabuhat nga ni kanato. Mabot man tadi karon na sa nahano. So mo na purpose sa Diyos. Wala tanang gikulangan. Gihatagan ta sa tanan. Now din hita karon sa number 2, believers. No? So, ang number 1, unbelievers para sa ilang kaluwasan. Ang grace policy sa Ginoo para sa tanang mga dili magtutuo nga makakaplag sila sa kaluwasan. Mao gina yung grace policy sa Ginoo. Dili sa sila moatubang sa paghukom hangtod nga dili nila madunggan ng mayong balita. Mayong balita sa ilang kaluwasan. Ana ang hustisya sa Diyos. Dili mo diretso ang hustisya sa Diyos nga wa pa ka kasabot. Dito na yun, no? Kinahanglan pasabton ka. Now, din kita karon sa mga magtotoo o kung saan ka gamitan sa grasya sa Diyos. Grace is all that God is free to do for each believer without compromising His essence. Dahil pa rin kayo kung oras, no? Tama dahil kayo mura nakasugod sa iyo, no? So grace is all that God is free to do for each believer without compromising His essence. Now,
Sa diyan nga nahimo na ikaw magtotoo, ang Diyos gawas nung gihapon sa paghatag sa iyang grasya. Pero of course, dili siya nag-compromise sa iyang essence. Dili lang nimo makita ang ginabuhat sa Diyos sa iyong kinabuhi. Dili lang nimo mapansin ang ginahimo o ginabuhat sa Diyos sa iyong kinabuhi. Pero naa siya. Nagwarawara siya. Grabe ang kabisi sa atong Diyos. No? Sa ina lang ka, kitang tanan nga mga magtutuo sa tibok kalibutan, gi-provide ang taniya sa tanan atong Panginahanglanon. Naguna-una biya ka, nga ikaw naghago niya na. Pero ang Diyos sa langit, siya ang nahibalo nga padaghanon niya ang mga isda sa kadagatan. Siya ang nahibalo nga mabuhi ang mga baboy sa kaumahan. Siya ang nahibalo unsa ang pagpamunga sa mga saging, pagpamunga sa mga prutas, pagpasilang sa adlaw, pagpaulan. Giyatagan lang kaniyang kusog ug kaalam. He provides everything. Ang Diyos naghatag sa tanan. Sa unsay purpose niya? Para nga ikaw makafocus sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao gina iyang purpose. Focus sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya ang tanan mga butang igadugang ra nako kana kaninyo. Kaninyo nga mutuon ako. Akong isupply ang tanan ninyong Panginahanglanon. So, trabaho na siya sa Diyos. Letter B, the indwelling of the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit are God's wonderful grace for the executions of the protocol plan of God. Nganong nagipuyan ta sa Balahang Espiritu, nganong kinahanglan nga mapuno ta sa Balahang Espiritu para maka-execute kita sa nindot nga grasya sa Diyos alang sa atong kinabuhi. Mo ang pagsunod sa iyang mga katuyuan, sa iyang plano, sa iyang purpose, o bisa man sa iyang will, sa iyang kabubuton. Gusto niya nga magkinabuhi yung kang espirituhanon. Letter C, the filling of the Holy Spirit is the supernatural power of the believer to produce Christian service. It is also called divine God. Motong atong gibasa kanina kang Apostol Pablo sa Roma City. Na sa Roma City, mingon sa Apostol Pablo, tao din ko ba? Gusto kong mangalagad sa Diyos. Pero ang akong una-una, dili makapangalagad sa Diyos. Gusto kong mabuhat niini, dili na akong mabuhat. Ang katuhinong supak sa Ginoo mo akong mabuhat. Nga naman, tawhanon. Kung malagi na, kung magsalig ta sa ito ang tawhanong kusog, pildi kita. No? Mao ka na nga gitagaan ta, nagpuyo ang Balahang Espiritu sa itong kinabuhi, plus, kung ikaw magpapuno sa Balahang Espiritu, magtrabaho ang Balahang Espiritu. Mo nang gitawag na itong spiritual dynamics. Naipower sa sunod, naikagana sa sunod sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kung sa nang nagapaminaw ka sa pulong sa Diyos, ma-energetic ka, naigahong, nga nagalihok sa sunod. Mahimo kang espirituhanon by the time nga nakadungog ka sa pulong sa Diyos. Kay nai-power niya. Sa nang nag-pray ka, nag-ampo ka, nai-power niya. Meaning, nag-surrender ka sa Ginoo. Huwag kaya po ampo. Kung saan man yung pagkabatunog power. Nagaday ka sa Ginoo sa imong Bapa. In everything, give thanks. O salamat ka sa Ginoo. Ay doon lang noon sa pagkabuhaton niya ng mga tao no, nga hilig o junk foods. Nagpasalamat pagkagyapon sila sa Ginoo niya no, nga magpilit man daw day ang tiyan ninyo anak, magsige mong kaon niya anak. Dabi nagparisa ninyo o ganang soft drinks.
Ang Diyos nag-ingon, "In everything give thanks. For this is the will of God." So, dili niya kabubuton nga madaot ka. Pero, pilion man sa tao ang pagpalit sa mga palami-lami lagi, no? Pero, kanang butangan na dapat makadiscern ka. Manay ko sa ka-classmate sa tuwang anak, giputol ng kinay. Kay gikambyuan. Sige ka nga na, I just hope na mahimong ning lesson sa inyo ang mga anak. No? Ayaw sila danihan nga magsigig palit niya na. Kung kamong nga mga ginikanan, magsigig mong palit niya na, mapil nyo din yung anak. Kaya pagtilaw nila niya na, lami mong kayo, kaya naman asin-asin, parat-parat, no? Wala na kabalo, parisa na itong suda, wala, murag siminto dito sa dalong. Delikado, no? Magdadadala na kasi mong CR, ugasa ka mong lakaw, butangan na nagkagbag din sa kilid. Munang mintras nga wala pa'y problema, likayin ninyo na gamay na may mga pagkaon din nga mga makatabang sa inyong lawas. Magkapasalamat mo sa Diyos niya na. Kana, dito lang mong hab-hab. Huwag pasalamatay kay pamitaw ni, junk bitaw ni. No? Nabay nagpasalamat, nagkawag junk foods. You know? Katawa ba yan? Katawa kayo na naman, wala. Wala no? Sa'yo na nagkano. Now, dapat mamunta na yung manggawa sa itong baba. Mga praises, mga thanksgiving, mga prayer sa Ginoo. No? So, under the divine policy of grace, only the ability of God, the Holy Spirit, that counts or that can meet God's standards in both categories, believers and unbelievers. Unsay both ipasabot din no? Ubos diha sa Diyos nun nga polisiya sa grasya. Ang nabuhat man yun sa Diyos nga Espiritu, mo'y adunay kwinta. Usay, mo'y magutang nga, maningkamot ko. Ako ning trabahoon. Ako nang trabahoon. Now, mag-ako na ganin ka, wala na ganin iya. Ako ka na, di na madawat sa tubangan sa Diyos. Kaya di man madawat sa Diyos ang buhat sa tao. Ang buhat sa tao contaminated sa old sin nature. Morning gigon ni Apostol Pablo sa Roma City. Ang imong buhat na contamination. Ang imong paningkamot contaminated na siya sa old sin nature. Mao nang dili na madawat sa Diyos. Ang gusto sa Diyos ang katong pure 100% iyaha trabaho sa balang espiritu. Nganing gawas sa inyong kinabuhi because of the power of the Holy Spirit. Muna kabubutong sa Diyos nga mahitabo sa iyang mga kanakan nga wala nag-operate sa abilidad niya o sa iyang pamaagi o sa iyang kusog. Kundi nag-operate siya tungod sa gahom sa balang espiritu sa sulod sa iyang kinabuhi. So muna, under the divine policy of grace, only the ability of God the Holy Spirit that counts. Mura na bililhon. Or that can meet God's standards. Mura na magkapasar sa standards sa Diyos. In both categories, believers and unbelievers. No human works, ability, strategy, and efforts can be accepted in the sight of God. Mo nang ingon sa Roma 8:8, ang buhat sa unod, dili gyud magkapahimot sa Dios.
Ang buhat sa atong lawas, dili makapahimot sa Diyos. So kung nangmusok ka, naningkamot ka, o bisa man unsay imong gi-perform niya na, buhay ka, para ni sa Ginoo. Para sa Ginoo, pero ikay namwersa. Para sa Ginoo, katong ang balang Espiritu ang namwersa. Katong gahom sa balang Espiritu ang nagtrabaho sa imong kinabuhi. Mo'to'y madawat sa Diyos. Isaiah 64:6, ang imong pagkamatarong sama lamang sa trapo sa tubangan sa Diyos. Ang katong trabaho nimo nga unod nun, contaminated to sa old signature. Katong nga pagkamatarong, sama lang to sa trapo sa mata sa Diyos. Meaning, dili madawat. Under His grace policy, God's supply of life support, protection, and spiritual resources to every believer. Nang paminawa kini, no? Ang Diyos wala magkulang ka nato, naghatag nining tulong. Life support, protection, and spiritual resources sa matag magtotoo. So the blessings of logistical grace extend from God's perfect love and integrity to His own righteousness residing in all believers. Now, dili na po ni, kini, isa na po ni ka gwapo o nindot ni siyang pagtulunan na po. No? Ang tao, nagahuna-huna ang tao nga, magbuhat ko maayo, kaya parang panalanginan ko sa Diyos. Ano na po, no? Pero ang tao, daghang kita ng gimmick ba? Daghang kita strategy, daghang nagpamahagi. Murag nagunahon na ba nga natay buhaton para nga panalinginan ta sa Diyos. Ang uban gani, tithes, atay na sila ikapulo. Tithing. Tabang na sila sa mga tao. Kaya nagtuo sila nga in return, magdoble o magmultiply ang ilang gihatag. Ano sila, no? But just remember, no? It is because of God's grace nga nakabaton kita sa mga kabtangan sa kalibutan. Grasya lang gina sa Diyos. Dili tungod na to. Magunahon na gani ka nga tungod nimo, wala na ang grasya sa Ginoo ni anak kay bayad na diya na sa imong pagkamayo. Dili man itungod na to nga nakakaon ta. Dili man itungod na to nga nakabatong ta sa usa ka butang. Naman ang Diyos sa taas, siya may tag-iya sa tanang kabtanan sa kalibutan. In fact, biyaan na magaling natong tanan. Pagkamatay na to, wala. Huwag tayo mabitbit nga 5 centavos. Wala. Now, dito sa the blessings of logistical grace, no? Extend from God's perfect love and integrity to His own righteousness residing in all believers. Ingunani din siya. Sa diyan nito ka kang Kristo Jesus yung Ginoo manluluwas, unsay gihatag niya sa imuha? 100% righteousness. Kinsa ng righteousness? Kay Jesus Christ. Na kay 100% righteousness. Na kay 100% righteousness. So, din ito ka kay Jesus Christ. Plus the righteousness of God the Father. Napod sa imuha. Now, ang Diyos nagatanaw sa imuha, dili siya mo believe sa imuhang righteousness. Dili siya mo believe na maayo kang tao, butaan kang tao. Dili siya mo believe niya. Ang iyang gibiliban unsa? Ang righteousness nga iyang gihatag nga nasa sulod nimo. Tungod kay na gihatag niya nga righteousness sa sulod sa imong kinabuhi, dinha ang blessings nga nung moabot sa imuha. Miabot sa imuha because of the righteousness of God nga gihatag sa atong kinabuhi. Mao kana ang kontak sa Dios. Ang kontak sa blessings. Now, whether you like it or not, mao gina siya.
Dili tong maayo magud ko, kay maayo ko, ingunan niya akong kahintang, no? Nada kinsa to, si Inday ba ito kasulti na ko? Inday Linda, o wala si Ana, no? Ingon pa si Inday Linda, nangumusta si Bubong ni mo? Ano daw, nangumusta si Bubong ako? Kaya ba lumagin si Bubong sa akong kahintang sa una dito sa Beach Club? 20 milyong lisura. Eskwela ko, kuwansa ko, drive siya ko, tricycle o tricycle, no? Para nga makapliti o kung sa pa, napay mga bayranan, no? Ingon daw si Bubong, kumusta si Pidi? Ano naman daw? O, bayo ko ito mag-ingon nga dato nga tayo. Unsa ba rin tao na tungod ba lang kay natay sakyanan niya, kanang sakyanan na nga, di ba nato, no? Ginapagamit mo na nas ginawastuwa, no? Balay, yung dako po ng balayan na, nasubra po ng dako, pero mga bata, kung po ng kwartahan ba, di na mo agad, no? Ingon tong kamagulangan ako, tukuro na to ni pa, sige tukura. Ya, kada bulan po, magpadala si itong isa kang anak po na ako, may man po ng tigong-tigong. Kutob sa sobra, hampak-hampak, nagpaturato yun hinuna. No? So, saka. So, yun siya. Sa unang anak mong ito si Fide. Anak pa yung kamot. Sa unang anak mong ito si Fide. Labaw kung anak. Muiskwila ko sa una. Ang isnak na pinakamadali yun, maruya na gina. Kaya akong classmate nga, wato na yung cherries, mga siupaw, mga Spanish bread, ang ilang ginagawang dito, diri na ko sa maruya. Moro may ma-afford, no? Siya, anak mo to sa una. Karoon anak naman. Grabe niya kung sa ang atong success dili tungod nato. Tungod sa Dios. Sa dihan mituka kang Kristo Jesus, gihatagan kag pagkamatarong nga 100%. Nga diin angayan kay gyud nga makadawat sa iyang mga panalangin tungod kay walay kulang diha kanimo. Na ang 100% nga pagkamatarong nga nasa imo. Ang pagkamatarong sa Dios nga nasa sulod nimo. Mo'y object, mo'y target sa panalangin sa Diyos. Imanin ninyo na, no? Naamoy 100% kapag kamataran. God will provide every needs, no? Now, dito karoon sa logistical grace. Nito tadin yung naning oras, no? Taas ang time, no? Dito sa logistical grace such as air, nagkapansin mo sa hangin? Naginawa pa yan mo niya, Ako dali, klaro kaya nagapay-pay, no? Huwag kita nagbayad na ni-provide sa Diyos ka hangin ba? Sa hospital, mahal kayo ng hangin sa hospital. Lito. Pero dali, wala. Di-provide sa Diyos. Huwag kita gibayran niya na. Huwag mo yung naimitruhan sa hangin. Grasya gid kayo. Kay gimitruhan pang hangin. Kanang patay. Way kabayan, maputlan kag hangin. Usaw na lang. Pero wa gyud. Libre gyud ang hangin. Gatag sa Ginoo. Pagkaon. May pagkaon. In fact, siguro, maglabay pa mo diha nga pan o siguro ng pagkaon. Tama ba? No? May panahon, manubra nga itong kanon. May limit-limit lang lumag, kaya parang wala mabahaw. No? Kaya sayang yun kayo maglabay. No? Kuha, simutol ako, pagkaroon ako, pwede pang matulon. Dali-dali ko na po nagkaon, kaya madugangan ako sa kaoras, pwede na mapanos. So, naipagkaon.
Naghinubra ang pagkaon. In fact, matukag mga grocery, katindighan ng pagkaon dito ba? Natanan. Huwag kita gikulangan. No? And then, natay pinuyanan, shelter, natay clothing, natay income. No? Natay income. Ang uban sa to ay transportation. Wow, no? Bago pa. Tanaw na ko ba, dakuha na yun. Parparihara pa sa kuwag kulor. Nanundog sa kuwag kulor. Oo, nagyan. Kita, ipakapinan pa tag transportation. Sila sa una baktas-baktas, sa mas lang Jesus sa una bak. Pag sila arte. Kita karon wala yun. Nagpalami kita sa palami kita sa grasya sa kalibutan. Ikaw na ginawa. Ihatag na ako ng tanan sa inyo, ha? Kung sabay kulang ninyo. Na. Kung sa'yo purpose. Mahimaya siya. Makasimba ka, makatuon ka sa pulong sa Diyos. Dili bara. O muna niyang hisgutan nila sa Matthew 6:25 nga to sa 33. Grabe ang pagsulti din ni Jesus Christ sa Matthew 6:25 nga to sa 33. Nagsulti siya sa mga disipulo. Nga kung mutuo diay mo, mutuo kang Kristo Jesus kay Ginoo manluluwas. All these things shall be added unto you. Unsa man ang mga all diha? Apil na to transportation. Apil na tong food, shelter, clothing, air. Apil na siya, no? Mao ka na nagayon siya na ayaw na mo pagkabalaka sa mga material nga butang, kaya ako na. Diyan ko na sa Diyos nga iyahan na. Pero, usahin kita daw, waiting nga to ang una-una pa kung nagkinahala na taso sa kabutang. Ihulag ba yun din ha? Langgam sa kalangitan, meaning ibabaw din atong mga langgam na naglupa-lupa din ha? Ihulag ba yun din ha? Wa sila nagtanong, wa sila nag-harvest, wala sila tigom sa ilahang mga budiga, pero ang Diyos nagapakaon kanila kadadlaw. Wa sila ibadon. Wa man sila nagtipik sa pagkaugma. One day at a time man sila. Kining sa Psalms 23, mo gini ang pinaka-piborito gina kong versikulo. Kasi sa Psalms 23 manggod, upat gid kabutang gisaad sa Diyos din ha. Sa Psalms 23. Kung basahin niyo ng Psalms 23, 1-6, upat kamamutang gisaad din ha. Pero itong basahon ang Psalms 23, 1-2 lang. No? So, dili sa Psalms 23, versikulo 1 nga to sa 2, nagaingon. Si Jehovah mao ang akong magbalantay. Gihimo lang yan natong security guard ang atong Ginoo, no? Grabe ang atong Ginoo. Matod pa ni David, si Jehovah mao ang akong magbalantay. Walay makulang kanako. Matod pa ni David, walay makulang kanako. So gibantayan na siya ni Jehovah, meaning gibantayan niya sa Diyos, giprovidean pa siya sa tanang panginahanglanon. Siya nagapahigda kanako sa mga sipsibanan nga malunhaw. Sa inyong hunahuna ka ng sipsibanan nga malunhaw, kung sa manan? Ha?
Kung naghigda ka sa lunhaw nga sipsibanan, ibutang na to, karnero ko. Nga kinig, mga makao ni siya, higdaan na nako anak. Pasabot niya na. Logistical grace. Sa inanda kay higdaan ako, pagutom ko, kaon ako. Matod pa ni David. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Wapag yun, dili pag itong sibsibanan nga kanang gahi. Kanang presko ba, kanang bata, kaya nga kanang sagbot bitaw, nga mo'y pagkaon sa mga karnero, nga naagatapad na nila. Grabe ang description ni David. Kung yung tanaw si David, grabe si David, no? Kung sa iyang experience, Ginoo. Kung sa ka maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi, kung sa ka matinud-anon ang Diyos sa kinabuhi ni David. Ngayon, gihigdaan lang niya ang mga pagkaon. Kung dili pag yung mga pagkaon nga gahi, mga lunhaw pag yun, mga labas, mga pagkaon. Nga siya nagatuntol ka na ko sa daplin sa mga tubig na malinaw. Anay mainom. Nay makaon, nay mainom. And then, sa 37:25, kining 37:25, saan gini niya sa tuwa ng mga magtotoo? Nga diin ka niya himuong biga. 37:25. Nabata ako kaniadto o karon ako tigulang na. Apan wala ako makakita sa matarong nga gibayaan ni magpakilimos o tinapay ang iyang kaliwa. Kahadlok ba no? Anak ka sa Ginoo niya, magpakilimos ka. Anak ka sa Diyos. Anak ka sa tag-iya sa tanang butang sa kalibutan, niya magpakilimos ka. Dili na mahitabo. Di ginamahitabo. Kana lang, kung wala mo masabti ang iyong spiritual wealth, kung wala mo masabti ang portfolio of invisible assets, kana. Now, dili lang logistical grace ang ihatag sa Diyos sa tuwa, sama sa air, food, shelter, clothing, income, or transportation. Dili lang kana. Divine protection. Nagkinabuhi pa ba ka nga may kahadlok? Ayun ang pagkahadlok. Ayun ang pagkahadlok. Nga naman, ang divine protection na sa inyo. Divine protection such as guardian angels and the laws of divine establishment na sa inyo. Now, gigamit diri ang the laws of divine establishment kay ang gobyerno mo sa yuta, ginagamit po niya sa Diyos para sa ibang protection. Na yung mga police, na yung mga army, na yung mga government agencies, nga din, to protect you, no? So, dili sa Salmo 4:8, o bisa man sa Salmo 23 gyapon, no? Atong unahon ng Salmo 4:8. Sa Salmo 4:8 nagaingon, sa pakigdait magahigda ako ug magakatulog ako kay ikaw lamang Jehova nagapapuyo kanako sa walay kabilinggan. Then sa Psalms 23 versikulo 4, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan. Kay ikaw nagauban kanako, ang imong baras o ang imong sungkod, kini nagapalig-on kanako. Now, napagin kini siya sa Psalms 91.
kining Psalms 91. Kaya anghel ang isgutan din eh. Psalms 91, dinala na ito sugdan sa 1. Kamunay basa na, 1 to 10, no? Dito na lang sa 11. Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtanaw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Nasabdan ninyo? Nahibaluan ba ninyo nga namoy anghel nga nagabantay sa mata ko sa kanato? Kung ikaw magtotoo ni Kristo Jesus, walang kakabalo. Anghel, di lang mo makita sa iyong mata. But God said nga ang anghel ihang pagabantayan ikaw. Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtanaw kanimo, dili ng pagtanaw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. It talks about guardian angels. Wala may handog ng atong kinabuhi. Dili man ta kinahanglan og gwardiya ka ng mga sundalo, no? Natay guardian angel. Gipadala sa Dios nga ni kanato. Kung dili pa kita kuhaon, wa gyud makapanghilabot nato. Wa gyud makadagmal sa tuwa. Natay guardian angel. Bisan pa daw napulo kalibo ang sawala, napulo kalibo ang sa tuo, dili sila makadasmag kanato. Wala yung makapanghilabot nato. Kung hudto mo nagbasa, no? Wala yung makapanghilabot nato. And then sa Sicaraya 2:5, siya mo nga itong wall of fire. Natudlor man ako na, no? Kanang Sicaraya 2:5. So, ang Diyos maghahatag og wall of fire sa mata ko sa kanato. As long as you are in fellowship with God, you are well protected. Ayaw lang yung pagpasaya-saya, no? When I say pagpasaya-saya, ayaw lang yung paggawa sa pagpakip-fellowship kauban sa Diyos. Kaya once you are out of fellowship, tuwa ka sa gawas, wala ka sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi, dangerous ka na imong kinabuhi sa gawas. Mabito na hindi ka dapat magpatakaw asang napita ka mo adto. Adto lang ka sa dapit nga diin kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Either sa imong trabahuan, sa mag-grocery ba ka, kanang mga tinarong ng mga lakaw. Kanang mga lakaw ng mga sagol yaga-yaga, ayaw na, no? Kanang mga binuwang mga lakaw, ayaw na. Dili na kabubuton sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos ay imuha, naka sa right place at the right time. Meaning, anang orasa, dapat diha ka. Either naka sa imong balay. Ayaw magpatakag lakaw, no? This coming Sunday, atong pagatunan ang doctrine of separation. Pagkarinidot ang doctrine of separation. Lakip na niya na ang imong pagpili o asa ka mulakaw. Asa ka nga dapit, no? Kinsa nga tao ang dapat nimong makauban. Unsa nga kumpanya ang dapat nimong kaubanon. Nindot na ang subject, no? Dapat magpalayo ka sa kalibutan. So, Sicaraya 2:5, na yung wall of fire. And then, kining Romans 13:3-4, gamito ni sa Ginoo ang mga pulis, mga military, mo po din. Mo ni gitawag the laws of divine establishment. No? Pagkagamiton sa Diyos, nga mag-protection po na to. Dili lang guardian angel. Napoy sa gobyerno, nga pagkagamiton sa Diyos para sa atong proteksyon. Akong basahan ka dali, no? Romans 13:3-4. Kaya ang mga punuan, dili kalisangan sa nagabuhat og maayo. Kinsa man yung punuan? Ato mga leader, no? Dili kalisangan sa mga nagbuhat og maayo. Kung dili sa dautan.
Buot ka bang dili malisan kaniya nga naa sa kagahom, nan buhata ang maayo, o mabatunan mo ang pagdalay gikan kaniya. Kay siya, kinsa man ning siya dire, itong mga leaders na to, sulugoon sa Diyos alang sa imong kaayuhan. Apan kon ang dautan mo imong ginabuhat, angay ka nga malisang, kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada. Siya mao ang sulugoon sa Diyos aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan. Magbuhat kag dautan, gamiton po ng mga pulis. Gamiton po ng ilahang pusil. Ayaw dagdagan kay pusilon ko na imong tuhod, di ka kadagan, no? Pero kung buhat kag mataro, magbuhat po na sila sa ilang responsibility para sa pag-protection nimo. So, pagbuhat na ginong mataro. Pero, ang kanang sa gobyerno, usually, morality sa ilahang kasigaran, morality sa ilahang hunahuna niya na. Dili pare sa tuwa, spirituality. Dakong kalainan ang morality o ang spirituality. Wala ibang kuha na yun. Ang morality, mo itong pagkamayo nga tao, di mo sa mata sa tao. So, tungkol kay mayo ka sa tao, dili ka dakpon sa mga pulis. Pero lahi ang natuwa is spirituality. Ang spirituality, labaw pa sa morality. Labaw pa sa morality, no? So, provisions, no? Divine provisions, and then provision for a spiritual growth, including the canon of Scripture, pastor teacher, the ministry of the Holy Spirit, and the local church. Meaning, dili lang nag-provide siya sa imong material na panginahanglanon, dili lang nag-protection siya sa imong kinabuhi, kundi naghatag mo siya pamagi nga magtubo ka sa espirituhalong ng pagtubo. Kung positibo lang ka, magtubo ka magyod. Kung magapaminaw ka lang sa pulong sa Diyos, consistent lang ka nga maminaw sa pulong sa Diyos, kada Domingo, nandiyo kayo makatunan. Labi na kapilan pa ni mo online. Nandiyo kayo makatunan. Until such time nga, imong panguna-una, mag-change. Kaya ang perspective ni mo karon kalibutan. Sige ka tanaw sa kalibutan. Kwarta, trabaho, negosyo, sakyanan, balay, yuta. So focus ka tanan nito karon. Pero sa magsige ka tuwan sa pulong sa Diyos, makalimtan mo to. Pag-una-una na ka dito. Nada dito ang bahandi nga dili mawala. Ang dili mawala pa. Pero, imuha na, no? So there is a logistical grace. Logistical grace emphasizes the principle of living one day at a time. Mabay na itong subject itong milabay-labing ko, no? Living one day at a time. Magkinabuhi lang kag o kung sa'y mahimo mo niya ng adlaw para sa Ginoo. Siguro lang na ka ng adlaw, nagtrabaho ka para sa kayamayan sa Diyos. Just one day at a time. Pag nanapoy ugma, buhatan na po. One day at a time. Kaya kung dili mo buhaton ng one day at a time, ang imong pag-handle, mabot pasunod tuig ba? Maguna-una pa kasi imong apo. Mabot pa ba sa apo sa imong apo? Hindi naman siguro po, no? Pero napasigurad mga tao nga naguna-una pa niya, no? Ano silang apo, no? So, each day as unto the Lord. So, logistical grace emphasizes the principle of living one day at a time. Each day as unto the Lord. So, buhatan lang para sa Ginoo ang kanang adlaw. With confidence that God will supply all our need and cannot be removed from earth except by God's will. Psalms 23:1-6. Kini mong Psalms 23:1-6.
Upat yun kapakit sa isulti rin. Una, divine provision. Maghigda ka sa lunhaw nga sibsibanan, walay magulang nimo. Divine provision. Ikaduha, divine power. Digunon ka. Ay katulo, divine guidance. Nakaigiya. And then divine protection. Nakay protection. Balik-balik kinig basa ang Psalms 23 kay nindot kay na para sa imuha. Makapahatag og kalinaw diya sa imong kalag. So, with confidence that God will supply all our need and cannot be removed from earth except by God's will. Psalms 23:1-6. And it includes divine provision, divine power, divine guidance, and protection. Nanangpat. And then sa Lamentations 3:22-23, the Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassion never fail. Di siya pakyas, no? Kay iyang kaluoy, dili gid mo pakyas. They are new every morning. Great is your faithfulness. Unsa daw? The Lord's loving kindness indeed never cease. Ang pagkamahigugmaon sa Diyos, wala gid paghunong. Ang iyang kaluoy, dili gid mapakyas. They are new every morning. Bago sila kada buntag. Great is your faithfulness. Ang atong Diyos, matinumanon yun. Maayo gid kayo ang atong Diyos. At dinitas katapusan. The Lord Jesus Christ Himself told His disciples not to be anxious over material needs, such as food, water, and clothing, because those who believe in Him, all these things will be added unto you. Muna sa Matthew 6:25-33. Okay, mag-aampo ta. Ngayon ang tanan sa pagtindog. Amahan ako nga Diyos, dili nga takna sa iyong kautuhon, kami maghahatag sa among pagpasalamat. Pagday, paghimaya nga nagkalimot tungkol sa panahon nga maghatag nga ni kanamo. Nga din kami nagkatuon sa imong balaan nga pulong, nakasimba kanimo sa Espiritu o sa kamatuoran. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo, sa imong pagkamatinumanon sa among magkinabuhi. Ang tanang pagpasalamat ginauli na nga nakanimo lamang, pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos o atong manluluwas. Amen.